Ano po mahita namin dyan? Very personal, na-offend si Franz Castro, very personal, na-offend si Brosas, at talakayin natin maghapon, magdamag. Dahil ba sa personal ninyong na-personal kayo? Politiko kayo. Franz Castro at Brosas, politiko kayo. Gusto ninyong politiko na maging beyond sa paninira, gayahin nyo yung mga Duterte. Pag nabigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod sa sambayan ng Pilipino, magtrabaho kayo. Pag nabigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod sa Pilipino, labanan ninyo ang korupsyon. Pag nabigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod sa mga Pilipino, katulad niyan, mga mambabatas kayo, huwag kayong kumampi sa mga naninira sa mga Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito po tayo, nakikinig po tayo pero hindi ko na po matagalan. No? Natutuyuan po ako ng high blood. Grabe po high blood na dadatnan ka talaga ng high blood sa pakikinig sa paraan ng pagtatanong ni Brosas at saka nito ni parang may gusto silang ipagawa sa Meta na napakasimple lang naman po, no? Alam nyo, hindi ko po maintindihan kung tumatakbo po bang senador yung mga yan. Mahirap pong manalong mga senador yung mga taong yan. Kasi po gugulo po talaga. Yung mga simpleng, sa totoo lang po, simple lang unawain yung sinasabi ng Meta eh. 'Di ba? Sa kanila napakalaking kasalanan na natanggalan si Franz Castro. Napakalaking kasalanan ng Meta na natanggal yung kanyang page. Pero naibalik na naman. Ilan po sa atin ang natanggalan ng page at hindi na naibalik? Franz Castro, kung hindi nyo pa nararanasan, no? Ako nga, 100,000 yung followers, 150,000 something. Na-hack, hindi ko na nakuha. Ano lang po ang kinakailangan natin gawin? Ang kinakailangan mo lang gawin, gumawa ka uli ng panibagong page, magsimula ka uli. Alam po ninyo, nagmumula yung inyong mga question from from arrogance eh. Bakit natanggalan ako? 'Di ba yun yung ganoon eh? Bakit natanggalan? Bakit kami ginagawa na may mga baril kami? Lahat po ng tao ngayon nagagawan. Pero napaka-basic po sinasabi, 'di ba? Mag-report kayo kung sa tingin ninyo mayroong pinos na hindi totoo laban sa inyo, very offensive. Sinasabi po ba na maghintay kayo baka sakaling makita yan? Hindi po eh. Kung gusto niyo ma-take down, no? Kung gusto ninyong ma-take down, mati-take down yan, i-report ninyo. Dalawa lang po yung punto nila eh. Ako po, sa totoo lang, nahack po ako, kumikita po yung FB ko na yun, nahack po yun, 150. Hindi na po, ngayon 36,000 na lang yung FB followers ko sa isang page. Hindi ko na po mahabol yun. Ganun talaga ang buhay. Sa kanila, hindi, wag na tayo mag-move on pare-pareho. Idadrag natin tong committee na to, may mga inimbitahan na gusto naming marinig. Gusto naming marinig yung konfrontasyon ni Atty. Glenn Chong at ng mga, ayoko na po eh. Naririndi ako eh. Gusto naming marinig yung mga vlogger, paano sila sasagot. Una pong mga mali. Ito po, ewan ko ba kung bakit, no? Kinakawawa nyo pati mga viewers eh. Halo-halong kalamay kasi kung kayo ay laging 3, 4. Kaya magdamag maghapon. Gusto nyo, sa inyo na lang makikinig. Pwede po ba ihiwalay nyo na lang? Di ba? Kung ako po naimbitahan, hindi na po ako, uuwi na ako, na high blood na po ako. Ang tagal nyo kung inimbitahan nyo ako, hindi nyo naman ako tatanungin. Hindi po namin gusto yung, ano po mahita namin dyan? Very personal, na-offend si Franz Castro, very personal, na-offend si Brosas, at talakayin natin maghapon, magdamag. Dahil ba sa personal ninyong na-personal kayo? Politiko kayo. Franz Castro at Brosas, politiko kayo. Kung hindi nyo kaya, kami nga, vlogger lang. Ang daming bumabanat sa amin. Vlogger pa lang kami. Binabanatan na kami ng kung sino-sino. Masakit na nga po ko sa kabaw. Nahiwagaan talaga ako eh. Bakit takot na takot kayo? Takot ba kayo sa bumabanat sa inyo? Banatan nyo rin. Alam nyo po, may politiko na ganyan. Maraming bumabanat, marami na pinipake news. Pero ano po ang sagot niya? Talk to the people. Talk to the people. Hindi nyo po naintindihan ng pangyayari. Hindi nyo po kayang pigilan ng freedom of speech ng mga tao.
Hindi nyo po kayang pigilan yung pang-aasar. Pag galit sa inyo, asarin kayo. Swerte nga kayo. Ginagawan pa kayo. Hindi nga namin alam na may gumawa pala sa inyo, may hawak kayo ng baril. No? Hindi naman kayo Sa totoo lang po, no, Madam French Castro at Madam Brosas, hindi naman po kayo napaka-importanteng tao para pagkaabalahan namin. Kaya po kami nanonood dyan dahil gusto namin makita yung mga vlogger na ngayon lang umattend. Gusto namin sila makita kung ano po mangyayari sa kanila. Yung Meta, hindi po natin sakop yung Meta. Diba? Ano sabi? May loss sila. Ang loss ng Meta, simple lang po, dapat nakikinig kayo eh. Ang loss po ng Meta ay nakabase sa United States. Nakabase po sa United States. Meron po bang paraan pag kayo ay sinisiraan sa Meta? Meron, di ba? I-report nyo. Alam nyo kung saan napupunta yung usapan? Ang tinatanong nila, kung hindi ba i-report, mayroon ba kayong mga, halimbawa, sinisiraan kami. Ganito yung dating ng tatlo pati si Ortega. Halimbawa kami sinisiraan. Pwede bang hindi kami mag-report, matatanggal ng Meta? Ako po napaka-practical ko eh. Kung gusto mong matanggal yung paninira sa'yo, i-report mo na lang. Pwede bang i-report nyo na lang para mas mabilis? Gumagamit lang po kayo, ginagawa nyo lang pong pamumulitika yung nangyayari ngayon. Pinupolitika nyo lang po yan kasi wala kayo sa survey. Tumatakbo yung mga yan na senador eh. Ginagataan nyo, wala namang katuturan. O paano po yan? Bakit po ako natanggal? Napagkamalang ka. Napagkamalan ka, nagbabiolate. Bakit po ako natanggal? Napagkamalan ka. Bakit po ako natanggal? Nagkamali kami. Bakit po ako natanggal? Nagkamali nga. Bakit? Tao lang sila. Kaya ka nga nagano. Ngayon, nariyan na ba sa'yo yung page mo? French Castro, nasa iyo na ba yung page mo? Opo, nabalik na. Uy, nabalik na pala eh. Para ka nawala ng pitaka. Nasoli na sa yung pitaka mo. Salamat. Salamat po, Meta, nasoli na sa akin. Kasi importante to eh. Hirap na hirap ako. Walang katuturan. Alam niyo po, walang katuturan. Walang katuturan yung pinag-uusapan. Hindi nyo kayang kontrolin. Hindi nyo kayang kontrolin yung Meta. Hindi nyo kayang kontrolin yung freedom of speech. Hindi nyo kayang kontrolin kung maniniwala sa inyo yung tao o hindi. Bakit gusto ninyo na kayo magpasya na dapat hindi paniwalaan yung mga vloggers? In the first place, bakit kami, ang mga vloggers, ang pinaniniwalaan kaysa sa inyo? Di ba? Alam nyo po, yung question ng question, ganito lang po, yung mga mahilig mag-question, kino-question po nila, biktima di umano sila ng fake news, biktima di umano sila ng paninira, biktima di umano sila, ang mga nagre-react lang po na biktima sila ng paninira, biktima ng fake news, yung nasisira po, sa tingin nila, nasisira sila. Di ba? Normal lang po sa politika yung paninira eh. Bago pa po magkaroon ng internet, may naninira na po. Pero bakit po, yung mga tao na totoong mahal ng mga mamamayan, hindi po apektado ng paninira? Ibig nyo ba sabihin? Tanong ko lang, practical question. Wala po bang naninira sa mga Duterte? Marami. Araw-araw po bang sinisiraan yung mga Duterte? Araw-araw. Nasira po ba yung mga Duterte? Hindi. Bakit? Kasi nung sila po ay naglingkod, nung si Pangulong Duterte po ay naging presidente, nagpakita po siya ng kahusayan sa paglilingkod. Nung siya po ay naging presidente, nakitaan po siya na hindi siya magnanakaw. Nung siya po ay presidente, nakitaan po siya ng mga tunay na proyekto. So bilang politiko pala, ang susi, para kahit na araw-arawin kang siraan, buo ka pa rin ng pagkatao mo, mahal ka pa rin ng mga Pilipino, ay yung maglingkod ka ng maayos. Yun po ang foolproof. Hindi po maiiwasan yan. Lahat po ng tao maninira. Lahat ng tao, lahat ng mga kalaban nyo, sisiraan kayo. Nasa politika kayo eh. Namumulitika kayo eh. Pero sa kita po natin, araw-araw po, wala pong puknat. Meron pa silang designated. Si Castro po, ano nang pangalan si PCO? Anticlaire Castro. Designated po siya na ang tanging trabaho ay siraan yung mga Duterte. Alam po natin yan. Pero bakit hindi po nasisira? May pinatanggal po ba yung mga Duterte? May pina-fact check po ba? Wala. Kusa na pong nagpa-fact check yung mga follower ni Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, nasa politiko po yan. Kung feeling ninyo, konting bagay lang, nasisiraan kayo, konting bagay lang, naniniwala na yung tao sa paninira sa inyo, hindi po problema ng Meta yan. May iba po bang Meta para sa mga Duterte?
Ilan po ba ang uri ng Meta? Isa lang naman eh. Yun pa rin naman. So kung kayo po ay nasisira sa tingin nyo dahil gumagamit ng Meta yung mga tao, di gumamit din, bakit hindi po ba gumagamit ng Meta yung mga anti-Duterte? Di po ba? Gumagamit din naman eh. May nakita ba kayong umangal na Duterte dahil sinisiraan sila sa Meta? Gusto ninyong politiko na maging beyond sa paninira, gayahin nyo yung mga Duterte. Pag nabigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod sa sambayan ng Pilipino, magtrabaho kayo. Pag nabigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod sa Pilipino, labanan ninyo ang korupsyon. Pag nabigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod sa mga Pilipino, katulad niyan, mga mambabatas kayo, huwag kayong kumampi sa mga naninira sa mga Duterte. Imagine, galit na galit kayo. Ang topic nyo lang naman na take down yung iyong page. Hindi ka nag-iisa. Pero nag-iisa ang reaction mo. French Castro. Meron na pong may baril daw sila. Ha? May baril daw sila at nakikita. Sila daw sinisiraan at sila daw sila sinasabi na ito yung mga to ay mga rebelde. E di ikundinan nyo yung mga yung mga rebelde. Kayo po ang gumagawa niyan eh. Ang dali lang naman po ako. Kita nyo, wala nagsasabi sa akin na pro-China ako. Lahat ng mga vlogger sinasabihan na pro-China. Yung mga pro-Duterte vloggers, bakit po hindi ako masabihan na pro-China? Pag may nagsasabi sa akin, Badong pro-China ka, kinukundin ako. Ang pambobomba ng China doon sa ating Coast Guard. Nasisiraan kayo sa mga simpleng bagay? Hindi po yan problema ng Meta. Gusto nila, bantayan sila, may sariling isang tao siguro. Ang gusto yata nito mga congressman, may isang taong nagbabantay sa mga post. Eh di kayo na lang. Mag-hire kayo ng isang tao, bantayan nyo yung Meta, para pag may masamang post sa inyo, i-report nyo lang. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman